Ngayong weekend, nakita natin kung gaano kasinungaling ang CPP, NPA, NDF nang sila ay umatake. 6 na rebelde ang umatake sa isang sagupaan sa Batangas kung saan isang sundalo ang namatay. Mga kotsero, hindi magandang balita to. Pero ano kaya ang epekto nito sa usapin ng pag-uumpisa ng peace talks? Kasi technique mga kotsero, wala pa pong peace talks. Pinag-uusapan pa lang kung magkakaroon ng peace talks. So, yun po ang yan ang topic natin today. Balikan muna natin yung balita. Ito ho yung sinabi ng balita kanina. Okay, 6 na NPA rebels at isang sundalo ang namatay sa sagupaan sa Batangas nitong linggo. Mga kotsero, ito po ang pinost ng ng ating 2nd Infantry Division ng ating Philippine Army. Ito po ang sinabi nila, no? NPA rebels and soldiers clash in Batangas. Soldiers encountered undetermined number of NPA rebels in Balayan, Batangas on Sunday, December 17, 2023. O hindi pa pala natin alam kung gaano karami ito. Grabe. Hindi talaga, tuso talaga itong mga NPA na to. Tuso talaga mga kotsero. Wala talaga tayong mapapala sa peace talks. Joint government forces from the 59th Infantry Protector Battalion, Philippine Navy and Philippine Air Force were conducting combat operations at Barangay Malalay when they encountered undetermined number of armed personalities believed to be members of SPP, Kawing from the Southern Tagalog Regional Party Committee Sub-Regional Military Area 4C. Napakahaba ng title ng ginawa nila sa lugar nila. The firefight resulted to 6 NPA rebels killed and the recovery of 2 M16 rifles, 1 M653 rifle, 1 shotgun, and other subversive documents. Pursuit operations are now ongoing against the fleeing NPA rebels. Ay, nahabol sila ngayon. Unfortunately, isa po ang binawian ng buhay. 1 soldier perished and 3 others were wounded during the armed encounter against the NPA rebels. The wounded soldiers have already been evacuated at the Medical Center Western Batangas in Balayan, Batangas. Families of the soldiers were already notified of the incident. Nakakalungkot to mga kotsero, lalong-lalo na ilang araw na lang Pasko na, di ba? So, sana man lang good faith, di ba? Good faith sa partido ng CPP, NPA. Sila naman yung malapit ng maggapi at matalo. At sila rin naman nagpakita ng interes na maipag-usap muli, di ba? Pwede naman yun good faith. Asa wala. Hindi ka talaga makakaasa ng good faith sa mga terorista, mga kotsero. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. In a statement, 2nd Infantry Jungle Fighter Division Commander Major General Roberto Escapulong said that this encounter has incurred fatalities in our ranks, but this will not deter our resolve to continue our sworn duty in ensuring the safety and security of our communities against these terrorist groups. Especially this Yuletide season, he further urged the remaining rebels to give peace a chance
surrender and embrace the government's peace program so they can be with their families and loved ones this Christmas. So dito naganap daw yung enkwentro dyan. Lakihan natin. Yan, dyan daw naganap yung enkwentro. Sa lugar na to. Bukid talaga eh. Bukid eh. Tapos, ito yung mga nakuha sa mga napatay. Ayan. May M16, may mga cellphones, daming cellphones. Ayan. Sana hindi mga estudyante yung ano. Di ba? DepEd ba to? Hindi. Dell yata yun. Dell. Dell na laptop. Social, no? Para sa mga galit sa ano, sa gobyerno Dell na laptop. Anyway. So ayun nga no, unfortunately isa pong miyembro ng ating armed forces ang binawian ng buhay dahil sa enkwentro at naglabas po ng statement diyan ang ating Defense Secretary Gibo Chodoro. Kahapon din. Kanina lang siya ipinost pero kahapon pa ito. Kanina lang siya na-i-post sa website ng DND. Sabi ng ating DND Secretary, lubos na nakikiramay kami sa pamilya ng nasawi na bayaning kawal. Totoo yan mga kutsero. Alam niyo ang mga sundalo natin, they're underappreciated. Sa totoo lang. They're a very, sa lahat ng sektor na meron tayo sa Pilipinas, ang military natin ang medyo underappreciated. Kasi syempre, yung trabaho nila, unang-una, hindi natin masyado nakikita. Pangalawa, feeling natin, hindi natin nararamdaman. Pero kung tayong lahat dito ngayon, nakakatulog ng mahimbing dahil hindi tayo pinapasok ng mga terorista or hindi pa tayo pinapasok ng, ng China. Ayan, dahil yan sa ating military. Sila nagbabantay ng ating borders, sila nagpapanatili ng seguridad laban sa mga teroristang grupo, and all of these things dapat ma-appreciate natin, hindi ba? Kaya nga tama yung pangalan, no? Protector. Yan talaga ang trabaho ng army, mga kutsero, taga-protekta. Anyway, ayan. Hindi ko pa pwedeng banggitin ang pangalan sa ngayon sa isang enkwentro ng ating mga kasundaluhan mula sa 59th Infantry Protector Battalion ng Philippine Army kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force laban sa mga armadong miyembro ng New People's Army sa Balayan, Batangas ngayong araw, December 17. 3 sundalo rin ang nagtamo ng sugat sa nasabing enkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na miyembro ng NPA at pagkalap ng iba't ibang armas at mga subversibong dokumento. Buong puso tayong nagpapasalamat sa katapatan at kabayanihan ng ating mga sundalo upang ipagtanggol at pangalagaan ang bayan. At we are ensuring that our wounded soldiers will receive the best medical care and provide all the necessary assistance to the family of our slain soldier during this difficult time. Ang AFP ay palaging nakabantay at hindi titigil sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa ating bansa. Secretary Gilberto C. Chodoro, ang ating Secretary of National Defense. So, ayan po ang statement niya kanina tungkol dito sa enkwentro nato. Ngayon, this tragedy brings into question ang pagiging sincere o ang sinseridad ng kampo ng CPP, NPA, NDF para tuluyan tayong magkaroon ng kapayapaan dito sa ating bansa. It's a real question. Ngayon, 'di ba? Parang now it's really questionable. Ito ba talagang mga teroristang grupo na to gusto talaga ng kapayapaan? I mean, after 50 years of terrorizing the Philippines, ngayon pa ba sila titigil? Di ba? Ngayon na-establish na nila ang kanilang sistema ng pang-aabuso. Ngayon pa ba sila titigil?
Mga kotsero, take note ha. Again, let me make the distinction kasi marami ho ang nalilito at it seems marami ho ang hindi nakakaintindi sa pagkakaiba ng amnesty at peace talks. Kasi marami, nung pinost ko ho itong statement na to kanina ni Secretary Gibo Chodoro, may mga nagko-comment, amnesty pa more, amnesty pa more, amnesty pa more. Ganon. Okay. Unang-una mga kotsero, ang amnesty po ay iba sa peace talks. Ang amnesty po ay iba sa peace talks. Para saan po ang amnesty? Ang amnesty po ay para sa mga rebeldeng sumusuko. Okay. Bakit kailangan patawarin ang kanilang pagkakasala? Kasi po mga kotsero, bilang bilang isang estado na pinoprotektahan ang life, liberty, and property ng bawat citizens ng Pilipinas. Responsibilidad po yun ng ating gobyerno na pag-aralang mabuti ang mga pagkakamali at pagkakasala ng bawat citizens nito at ipataw ang karampatang penalty or relief na deserve nila. Okay. So halimbawa ganito. Kung nabasa nyo po yung dokumento tungkol sa amnesty, in which is by the way, ito ho yun, yung balita na yan. PBBM grants amnesty to ex-rebels. Okay, November 24 po yan, 2023. Okay, ang sabi, patahan natin 404, ayan. 404 po kasi yung sa CPP-NPA, ayan. Marcos also issued Proclamation 404 granting amnesty to former members of the CPP, NPA, NDF. Pag sinabi yung former, ibig sabihin dati sa Tagalog, dating miyembro. Pag naging dating miyembro, anong ibig sabihin yan? Sumuko. Pag sumuko, former. Okay? Former members of the CPP, NPA, NDF, or their front organizations who have committed crimes punishable under the RPC and special laws in furtherance of their political beliefs. So, ibig sabihin, mga kotsero, kapag, let's say, ikaw ay isang miyembro ng CPP, NPA, NDF, naisip mo na parang gusto mo nang magbagong buhay at gusto mo nang ayusin ang takbo ng buhay mo. Sabi mo, susuko na ako, ayoko nang maging NPA. O, sumuko ka. Pag suko mo, pwede kang mabigyan ng amnesty. Paano ka mabibigyan ng amnesty? Kung babasahin yung Proclamation 404 dyan, mababasa nyo rin ho yung qualifications. May qualifications ho yan. Ano po yung qualifications? Unang-una, ang pwede lang i-amnesty sa'yo, ang pwede lang patawarin na pagkakasala mo sa batas ng ating estado ay ang mga krimen na related sa political beliefs, sa iyong paniniwalang political. So, ibig sabihin, kapag ikaw, let's say, treason, yan, that's a political crime. So, mapapatawad yung treason na yun. Etc. etc. Marami yan. May listahan sila ng nakalista doon sa Proclamation 404 kung ano yung mga krimen na kasama dyan sa political beliefs. Malinaw yun. Okay. Pero coach, paano pag pumatay ng tao? Paano kapag ganito? Paano kapag nang rape? Paano kapag may kinumit na war crimes? Paano kapag mayroong nakasuhan na ng Anti-Terror Act? Hindi counted yun. So kung ikaw, meron kang kaso na, nakasuhan ka na, nahuli ka na before, at nakasuhan ka na sa ilalim ng Anti-Terror Act, hindi ka kasama sa amnesty. Out ka dun, etsyopwera ka. Yan. Ano pa, pag ikaw ay gumawa ng crimes against persons or crimes against chastity, let's say, crimes against chastity, ikaw ay nanggahasa sa paniniwala mo na dapat dumami ang mga revolusyonaryo. Yun. Kasama yun doon. O halimbawa, meron kang kasamang kadre. Kasama mo ang kadre sa bundok. Ginahasa mo. Yun. Kasama yun doon. Kasama yun doon sa pwedeng ipamparusa sa'yo. Hindi ka counted sa bibigyan ng amnesty. Yun. Yung engkwentro, yung pagpatay dahil sa engkwentro, ayan. Kasama yun. So mga kotsero,
may mga krimen na hindi counted. Yung ginawa kay Kit Absalon, that's a war crime. War crime yun kasi gumamit sila ng IED. Gumamit sila ng IED, improvised explosive device. Tapos ginawang mina, ginawang landmine yun, di ba? Pag inapakan, sumasabog. Yun, that's a violation of, that's a war crime. Violation yun ng Geneva Convention. Hindi kasama yun sa mabibigyan ng amnesty. So take note mga kutsero, sa amnesty, napakalinaw ng requirements. Kaya nga, dumisagree ako kay VP Sara nung isinama niya sa mga kinontra niya kay PBBM yung amnesty. Kasi, ito po really is para sa mga sumukong rebelde. Pero, agree ako sa kanya doon sa isang aspeto, yung peace talks. Agree ako doon sa peace talks. Bakit? Kasi po, yung peace talks, napatunayan na ho natin yung hindi epektibo. Mahigit 50 taon na po, 5 dekada na tayong nakikipag-peace talks sa CPP, NPA, NDF. Wala naman nangyayari. Napakasinungaling kasi. Yung committee, yung central committee ng CPP, NPA, NDF, mga sinungaling. Hindi sila interesado sa tunay na kapayapaan. Hindi sila interesado na sumuko. At nasabi na ho sa atin yan, nila ka Eric, nila ka Amihan, nila ka Shane, ang lahat ng mga rebel returnees. Ikinuwento na po sa atin kung bakit nila itinutulak ang peace talks. Kasi ginagamit nga yan para makapang-recruit ulit. Habang nagpi-peace talks, makapag-recruit ulit at makapagpalakas ng puwersa. Yun ang unang paraan. Yun ang unang ginagawa nila. Pangalawa, kapag may ceasefire, binabakbakan nila yung ating army para makarami. Na feeling ko, ganito yung nangyari doon. Akala siguro nila, dahil pinag-uusapan na yung peace talks, meron na ring ceasefire. Wala pa hong ceasefire, kaya nga nakapatay ng 6 na NPA. Walang ceasefire. At ito pa nga ho, ang pinakapangit sa sistema ng ginagawa ng CPP, NPA, NDF tungkol dito sa bagong pagtutulak na magkaroon ng peace talks. Ito ang pinakapangit. Hindi pa man nag-uumpisa, may mga demands na sila. Ano ang demands? O simpleng-simple lang naman daw ang mga demands. Ang sabi ni Valbuena, si Mar Valbuena ng spokesperson ng CPP, NPA, NDF, kailangan daw unang-una tanggalin ang NTF-ELCAC. Pangalawa, i-repeal ang anti-terror law. Pangatlo, tanggalin ang terrorist designation ng CPP, NPA, NDF. Pang-apat, palayain ng higit 800 na political prisoners, quote-unquote. Nag-uumpisa pa lang, naikipag-negotiate pa lang kayo ng peace talks kung magkakaroon o hindi. May mga demands na agad kayo. Feeling naman kayo agad. Kaya po mga kutsero, the peace talks is really not a good idea. It's not a good idea. Kaya po buti na lang nagbigay ng kasiguruhan sa atin si Secretary Gibo Chodoro na hindi titigil ang pagtugis sa mga teroristang grupo. Kahit na nangyayari ang pagtutulak sa tabi-tabi para sa peace talks, hindi titigil, tuloy lang ang laban. Kaya nga nagkaroon ng 6 na patay na rebelde. Buti na lang. Kasi ito talaga yung kailangan natin. Ang AFP ay palaging nakabantay at hindi titigil sa pagsugpo ng lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng kapahamakan sa ating bansa. So, I guess now the ball is in the court of our government. Sa amnesty, walang problema. Go tayo dyan sa amnesty. Kasi yan ay para sa mga rebeldeng sumusuko. Gusto nila magbagong buhay at gusto nilang humihingi sila ng tulong sa gobyerno para makapagbagong buhay sila. That's okay. At since mahigpit naman ang requirements, mahigpit ang qualifications, walang problema. Ang issue talaga mga kutsero is yung peace talks. Bakit pa ba pumasok sa isip ng ating gobyerno na magkaroon ng peace talks? Why not
ipagpatuloy na lang yung hinihiling na amnesty, ipagpatuloy ang localized and regional peace talks. Epektibo naman eh. Epektibo naman eh. There's no point in reinventing the wheel. If it works, why break it? Di ba? We're wasting precious time, we're wasting precious energy, and at the end of the day, ngayon buti isa lang. Pero syempre, one life is too much already, lalo na sa pamilya ng sundalo na to. Kung sino ka man po, saludo po kami sa inyo. Pero syempre, mga kotsero, sana i-reconsider na tong peace talks na to. Wag na to. It doesn't work. It does not work. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!